Hello guys, this is your host. My name is Waray. Gusto ko lang i-share sa inyo na nakapag-filled up na ako ng internet voting enrollment form. Kaya lang guys, pending pa siya. Pero I hope sagutin ako ng Commission on Election. Kasi hindi po madali ang aking pinagdaanan. Sobrang complicated kasi very sensitive yung kanilang selfie step at yung pag-recognize ng selfie at yung picture mo sa passport. Okay, so I'm going to share to you yung aking ginawang screen record. So first, syempre, pupunta po kayo doon sa website ng embassy kung saan kayo naroroon ngayon, like this one. Ako, ang ginawa ko is pumunta muna ako sa Philippine Embassy Spain kasi syempre nandito ako sa Espanya. So syempre ang finalo kong page ay Philippine Embassy Spain. So ngayon, itong mga nandito na mga blue na link, clinic ko lang itong number 1, which is kung pag-click ko nito ay napunta ako sa enrollment form. At para mabilis, i-share ko na agad sa inyo yung summary ng aking ginawang step-by-step na pag-filled up. So, here we go guys. So, ito yon yung filled up ko. So, ito yon. So, mapupunta, pag-click mo yung pag-click mo yung link doon na naka-blue kanina, dito ka mapupunta. Ulitin ko ha. Pag-click mo yung kaninang blue na pinakita ko na link, ito ang bubungad sa inyo. So, Internet Voting Enrollment Form. And then, mamimili ka which document do you want to present. Passport, driver's license, seaman book, and etc. So, ako passport pinili ko. Noong pinili ko ang passport, ito na ang lumabas. Humingi na sila ng strong password. So, pagka filled in ko ng strong password, chinek ko lang yung dalawang box, which is yung dalawang box na yan ay mobile phone mo yan at email. Siyempre, pag chinek mo, nanghihingi din sila ng cellphone number mo. Kasi doon isi-send yung OTP or one-time PIN. So, nilagay ko na yung cellphone ko, nilagay ko rin yung email ko, and then enrolled. Pagkatapos ko enrolled, ang ginawa ko naman ay nag-antay ako ng OTP. So, nilagay ko lang dyan sa boxes, and then I just submit it. Pagkatapos ko mag-submit, ay eto na ang bumungad sa akin. Ayan. So, eto na. And then, pindutin natin yung start para mapunta kayo dun sa camera. Okay? So, here we go. Allow. I-allow mo lang yan. Maraming beses yan na allow. Allow again. Allow again. Allow again. Maraming beses yan. Allow again. And then, mapupunta ka dito sa rectangle. Itong rectangle, ifo-focus mo lang dyan yung passport mo, yung face yung first page ng passport mo where your picture is. And then, babasahin siya ng system. Kapag okay na, syempre, kukontinue mo lang. Pagka-continue, you will be directed to this step. Tingnan natin yung step. Ayun, allow ka lang. And then, you will be asked to make a selfie para i-match doon sa mukha mo sa passport. Kasi na-recognize na yung passport mo. Ngayon, they are going to ask you for a selfie kung mag-match doon sa picture mo sa passport. So, dito ako nahirapan na halos gusto ko nang sumuko kasi hindi lang 10 beses ko to ginawa. Siyempre, maiksi na lang dito dahil na-edit ko na, kinat-cut ko na. Pero almost 15 times kung ginawa kasi panay siya retry. Maraming beses akong hiningian ng retry. Kaya hindi ako sumuko pero munti ka na. Sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ako boboto kung ganito kahirap. So, again, ayan, hinahanap natin yung angle. Retry again yan. Hindi sila
nagre-recognize, kaya retry again. Allow, and then retry again hanggang makapture yung angulo na gusto nilang makuha sa'yo as selfie mo. So, hindi pa rin binabasa yung ating selfie. Yun. Hindi siya madali gawin. Retry again ito. Ayun, retry. Dito ako muntik na sumuko kasi among the steps, ito yung pinakamahirap. Okay. Allow again. Ayun. So, sana i-capture ito at tanggapin na. Tingnan natin. Retry pa rin, di ba? Sabi ko sa inyo, maraming beses. Kinat ko lang kasi para hindi mahaba ang ating video. And then, pagkatapos, nung tinanggap na ako, ayan na, may bumungad na ito. And then, continue mo lang. And then, eto na ang sagot. Manual verification required. So, pindutin mo lang itong click here para sa verification. Ayun. So, nung pagka-click ko ng click here, ito po yung aking natanggap na email galing kay Commission on Election. Ang sabi dito, your application has been moved to pending status for human approval. The data provided for enrollment does not match any existing user in the registry. The following fields did not match on the registry. You will receive a new communication when the administrator review your application. So, kailangan pa ng human approval. Kasi kung hindi ako ma-approvean, hindi ako makakaboto. Or kung may chance pa, maaring mag-ano na lang ako, mag-registered ulit. So, yun po ang nangyari. Hindi po madali na experience. Kaya, hindi ito well recommended para sa akin. Kasi hindi naman lahat ng OFW ay narating ang highest level of education na maiintindihan mo agad yung mga instructions kasi hindi siya nakatagalog, English siya. Hindi naman lahat ng mga OFW natin na lumabas ng bansa ay mataas ang pinag-aralan. Meron nga ako nakasakay last vacation namin na grade 3 lang ang kanyang narating and she's going to Palma, Mallorca. At iyak sa aeroplano dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, di ba? Hindi ito favorable para po sa ating mga OFW. If I am going to choose, mas gusto ko pa rin yung last election na ginawa ng ating COMELEC, yung pinadalhan kami ng mga envelope, nandoon na yung mga candidates o yung mga senatorial candidates sa loob ng envelope, isi-shade lang namin. And then, i-mail namin sa post office going to Madrid Embassy. And then, yung Madrid Embassy na, yung Philippine Madrid Embassy na ang magsisend sa COMELEC sa Pilipinas. Mas madali po yun. Ito hindi po madali. Lalo na pag wala kang magandang gadget. Kasi kung wala kang magandang gadget at hindi binabasa yung face mo, hindi siya magmamatch doon sa face mo sa passport o whatever document na ginamit mo. Kaya kailangan malinaw ang camera at hindi po yung camera na panahon pa ni kupong-kupong. So, mahirap i-recognize. So, yun lamang po. Maraming salamat and thank you for watching and I'll see you again in our next video. Bye for now.